Alright mga amigos, ayon sa boxing commentator ng The Zone na si Chris Mannix, WBO and Ring Super Lightweight World Champion Shakur Stevenson nakatakda na rin pumirma sa Super Boxing. Anya sa kanyang post sa social media, 140-pound title holder Shakur Stevenson is finalizing a deal with Super Boxing. Stevenson set to join Conor Benn as the most high-profile names in the Super stable. So nag-uumpisa na pong magpirmahan ang malalaking pangalan sa mundo ng boxing papuntang SUFA. So hindi na talaga biro ito. Masasabi natin na talagang malaking banta na itong SUFA sa traditional boxing gaya ng Top Rank, Matchroom, PBC at sa mga major sanctioning bodies. May mga balita na rin po na si WBO World Welterweight Champion Devin The Dream Haney ay nakakuha ng $100 million deal. Bagamat hindi pa opisyal kung ito ay sa Super Boxing, pero ang senyales lahat ay dun ang tinuturo. Kamakailan nakakuha rin ng Super Boxing sina former Super Middleweight World Title Challenger Edgar Berlanga at former IBF World Super Lightweight Champion Richardson Hitchens. Ang pagpirma ni Shakur sa Super ay posibleng makapag-produce ng isang mega fight ang Super. Dahil noon pa man itong sina Conor Benn at Shakur Stevenson ay dati na po nila sinabi na willing silang maglaban. Isa po ang Shakur Stevenson versus Conor Benn sa mga pinakamalaking laban na maaaring maikasa sa boxing ngayon. Samantala sa iba pang balita, magkakaroon daw po ulit ng random blood testing sa Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather rematch. Matatandaan noong 2009 na 2010, ito yung isa sa nagpatagal kaya't hindi natuloy ang Mayweather-Pacquiao. Gusto kasi ni Mayweather noon magkaroon ng full Olympic-style random blood and urine testing. Ayaw ng Team Pacman ang Olympic-style random blood and urine testing sapagkat ayaw nilang maapektuhan ng kondisyon ni Pacman. Naniniwala kasi ang kampo ni Pacman na ang pagkuha ng dugo malapit sa laban ay makakadrain ng lakas at stamina niya. Pero ngayon, no choice ulit si Pacquiao kundi sumunod sa kagustuhan ni Mayweather na magkaroon ng random blood and urine testing. Sa kabilang banda, sinupalpal naman po ng trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia ang trainer ni Junto Nakatani na si Rudy Hernandez. Gusto kasi ng kampo ni Nakatani na makarematch agad kay Inoue. At sinabi pang mas malaking laban pa rin daw ang rematch ni Nakatani kay Inoue kaysa sa laban ni Inoue kay Bam Rodriguez. Ito ang hindi nagustuhan ni Robert. May mga komento rin kasi na kailangan pa raw talunin ni Bam Rodriguez si Junto Nakatani bago tuluyan makuha ang laban kay Inoue. Kaya belta ni Robert Garcia, sino daw ba sa huli mga nakalaban ni Inoue ang tinalo rin ni Junto Nakatani, kaya siya nabigyan ng title fight ni Inoue. Kung usapang rematch nga lang daw po ang pag-uusapan, mukhang mas may karapatan pa nga daw po maipag-rematch itong si Sebastian Hernandez kay Nakatani kaysa maipag-rematch si Nakatani kay Inoue. Kaya bago daw humirit ng rematch ang trainer ni Nakatani na si Rudy Hernandez kay Inoue, bakit daw hindi mo na ipa-rematch ni Rudy ang kanyang bata na si Junto sa Meksikanong si Sebastian Hernandez? Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka